Paano kung maging isa kang saksi sa isang karumal-dumal na kasalanan at krimen? Ito ba'y iyong pagtatakpan para sa kapakanan ng mga mahal mo sa buhay? O magsasabi ka ng katotohanan kahit ang kapalit nito ay sarili mong kaligtasan? Isang nakakapanindig balahibo at madramang kwento at suspenseful din na karanasan ang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. Naway maging bukas ang ating mga isipan sa kung ano man ang naging karanasan ng ibang tao. At para simulan na natin ang kapanapanabik nating kwento, eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na ang mundo raw ay puno ng mga hindi maipaliwanag na mga karanasan at pangyayari. Pero paano kung kaya mo hindi maipaliwanag ang mundo dahil meron kang tinatakasan na isang malagim na katotohanan? Dear Mama Mia, walang ingay sa buong kanto maliban sa ihip ng hangin at paglangit-ngit ng gate ng lumang bahay na ngayon ay amin nang inuupahan. 2 buwan pa lang kaming nakalipat dito. Ako, si Jericho, si Mariel na asawa ko, at si Gab, ang bunso naming lalaki. Nasa edad 3 taong gulang si Gab, pero mas matalas pa minsan ang kaniyang pakiramdam kesa sa akin. Hindi ko lubos maisip kung bakit pinili ni Mariel ang bahay na ito. Wala naman sa plano naming umalis ng Maynila, Mama Mia. Pero naging biglaan lang ang lahat. Isang araw, iniabot niya sa akin ang flyer ng bahay. Sabay sabing, "Tara, sa probinsya na tayo, mahal. Tahimik doon, mura ang renta. Magsisimula tayong muli doon." Ayoko sana, Mama Mia. Pero wala akong lakas na tumanggi noon. Parang may mabigat siyang dinadala na hindi niya masabi-sabi. Kaya heto kami ngayon, nasa isang lumang bahay sa dulo ng Kanto 9, sa isang barangay na tila nalimutan na ng panahon. Hindi ko na lang sasabihin ang mismong barangay, Mama Mia, para na rin maprotektahan ng mga taong involved sa kwentong ito. Sa unang tingin, normal lang ang bahay na ito. Malawak, may 2 palapag at malaking bakuran na puno ng tuyong damo at basag-basag na mga paso. Pero mula pa noong unang gabi, may naririnig na akong kung anong kaluskos sa kisame. Nilalakad ng isang bata, tapos bigla na lang itong titigil. Akala ko ay daga, pero hindi. Sa tuwing may kaluskos, si Gab ay biglang mapapatigil sa kung anuman ang kanyang ginagawang paglalaro. Minsan nga, habang kumakain kami ng hapunan, tinuro niya ang kisame, sabay sabing, "Papa, may bata dyan." Napatawa si Mariel noon, pilit na pinapalipas ang tensyon. Sa totoo lang, Mama Mia, kami pong mga mag-anak ay naniniwala na ang mundong ito ay hindi lang pag-aari o tinatahanan
ng mga buhay na taong katulad natin. Merong mga naninirahan dito na hindi nakikita sa ating pangkaraniwang mga mata. At naniniwala din ako, Mama Mia, na ang mga bata ay may kakaibang koneksyon sa mga bagay na hindi naiintindihan ng mga matatanda. Ako nung mga panahon na yun ay hindi nakatawa sa biglang pagtawa ng asawa ko. Lalo na't gabing-gabi na noon. At mula sa kisame, sumisingaw ang amoy ng basa at luma na para bang bulok. Pero gaya ng lagi naming ginagawa, ay ipinagsawalang bahala na lang namin ang aming napapansin at naririnig. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa harap ng bahay, lumapit sa akin si Mang Rudy. Isa sa mga matagal nang nakatira sa Kanto 9. Mukha siyang palakaibigan, pero may paraan siya ng pagsasalita na tila ba may itinatago. Nakatingin siya sa bahay habang ngumunguya ng kung ano sa kanyang bibig. Magandang araw, iho, bati niya. Kayo pala yung bagong nangungupahan sa bahay ni Natandang de la Cruz. Tumango ako. Opo, si Mang de la Cruz ho ba ang may-ari ng bahay nito? Nasa na po siya? Napakamot si Mang Rudy. Wala na yun. Matagal nang pumanaw. Mga 17 taon na ang nakakalipas. 17 taon. Napakunot noo ako. Ganun na katagal? Pero parang may gamit pa sa loob. May mga laruan, album, may lumang sapatos. Tumango siya ng dahan-dahan, Mama Mia. Oo, walang nagalaw dyan simula nung nawala yung anak nila. Bigla akong natigilan. Wala akong kaalam-alam tungkol sa history ng bahay na ito. Nawala? Nagtataka kong tanong. Basta, bata, biglang nawala. Hindi na nakita. Maraming naging haka-haka ang mga kapitbahay. Tsaka na lang natin pag-usapan yung iho. May gagawin pa kasi ako eh. Tila nagmamadaling pamamaalam ni Mang Rudy sa akin. At gaya ng isang misteryosong karakter sa pelikula ay tumalikod siya sabay lakad palayo. Kinagabihan habang tulog na si Gab at naliligo naman si Mariel ay umakyat ako sa attic. Mula sa gilid ng hagdan, may munting hatch door sa kisame. Noon ko lang iyon napansin, Mama Mia. Nang buksan ko, isang maalikabok at masangsang na hangin ang sumalubong sa akin. Kakaiba, malamig, na tila ba mahiwaga. Ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko. Doon ko nakita, may lumang kutsara at tinidor sa isang kahon, isang basang manika, at isang kulay abong notebook na may nakasulat. Akin lang siya, walang pwedeng humawak sa kanya, kahit si Mama. Nanayo ang mga balahibo ko, Mama Mia. Pakiramdam ko, hindi lang ako ang taong andoon sa attic noong mga panahon na yon. Nung bumaba ako ay nandun si Mariel, basa pa ang kanyang buhok at nakatingin sa akin. May narinig ka ba? Tanong niya. Bakit? Tanong ko na pilit pinapakalmado ang aking tono. Narinig kong may tumawag ng mama sa banyo. Pero hindi naman boses ni Gab.
Hindi ko na siya sinagot. Hindi ko na rin sinabi ang nakita ko sa attic dahil baka mabaliw ang asawa ko at baka mabaliw din ako. Pero alam kong may itinatago si Mariel. Mula nung lumipat kami sa bahay na ito, naramdaman ko ang panlalamig ng asawa ko, Mama Mia. Bigla-bigla siyang tumatahimik. Madalas siyang nakatingin sa kawalan at minsan umiiyak siya habang tulog. Gabi-gabi parang may aninong dumadaan sa tapat ng bintana namin. Tinitingnan ko pero wala. Hangin lang siguro. Ulan lang siguro o baka imahinasyon ko lang siguro. Yun ang pilit kong sinasabi sa utak ko. O baka naman hindi. Kontra ng isang bahagi ng pagkatao ko na pilit kong pinapatahimik. Si Gab, mas lalo ring naging tahimik ang anak ko. Minsan, nagsusulat siya sa papel at sinasabing sulat daw yun ng kaibigan niya na nasa itaas ng bubong. Hindi ko alam kung pinaglalaruan lang ako ng anak ko o kung meron talaga. Pero anong bang alam ng isang batang-batang katulad niya sa pangpaprank, Mama Mia? Minsan, nahuli ko ang anak kong may kinakausap sa ilalim ng lamesa. "Sinong kausap mo, anak?" tanong ko sa kanya. "Si Kulot po," sabi niya. "Ako na lang daw ang susunod." "Ano? Anong susunod?" "Ewan, di ko alam eh," sabi niya at nagkibit balikat na lang. Sa gabing iyon ay nanaginip ako. Nakatayo raw ako sa loob ng isang madilim na silid. Amoy lupa, amoy bulok. At sa harap ko ay may batang nakatingin sa akin. Wala siyang mukha pero alam kong umiiyak siya. "Bakit niyo ako tinago?" tanong niya. Nagising akong pawis na pawis. Si Mariel ay wala sa tabi ko. Si Gab naman ay mahimbing na natutulog. At sa kisame, ramdam kong may marahang kumakaluskos. Ngunit yung gabi, Mama Mia, hindi lang basta lakad ang narinig ko, kundi parang may umuungol. Hindi na ako nakatulog pagkatapos ng gabing iwan. Umaga na pero pakiramdam ko'y may dinadala akong malaking bato sa dibdib ko. Mabigat, malamig, at tila hindi ko maipaliwanag kung bakit may takot ako sa sarili kong bahay. Sa bahay na nirerentahan ko. Si Mariel naman tahimik habang nagtitimpla ng kape. Si Gab nakaupo sa ilalim ng lamesa. Nakadungaw sa sahig na para bang may hinihintay. Hindi ko na mapigilang magtanong sa asawa ko. "Mariel, anong alam mo sa dating may-ari ng bahay na ito?" Kasi siya yung nagbigay sa akin ng flyer, Mama Mia. Baka may alam siya. Pero hindi siya agad sumagot. Hawak niya ang tasa na may lamang kape. Pero hindi naman siya umiinom. Tumitig lang siya sa akin. "Jericho, kapag may mga bagay na nilibing ka para matahimik, sana wag na nating hukayin pa para manatili tayong tahimik." Mama Mia, hindi ko maintindihan noon ang sinasabi ng asawa ko. Hindi ko alam kung babalaan ko siya o yayakapin. Pero sa mga sagot niya, naintindihan ko, hindi ito basta bahay lang. May itinatago ang lugar na ito. Pakiramdam ko, madilim ang sikretong yon at bangungot din iyon.
Habang naglalakad ako sa likod ng bahay, napansin kong palaging basa ang alulod. Kahit mainit ang araw, parang may tumatagas na tubig mula sa itaas, pababa sa hardin. Malaki kasi talaga ang bahay na yon, Mama Mia. Kung tutuusin, murang-mura na sa presyo nito. Tiningnan ko kung may sira ba ang bubong, pero wala naman. Ngunit ang tubig, napansin ko na parang nag-iiba ng kulay. Minsan ay mapula-pula siya, pakiramdam ko ay malagkit at malapot. Nang sundan ko ang pinagmulan ng tagas, humantong ako sa isang parte ng bakuran na may parang hukay na tinabunan ng semento. Hindi ko alam kung anong meron doon. Septic tank ba yun o kung ano? May nakaukit sa gilid. Mga letra na parang isinulat na gamit ang kuko. Tulungan ninyo ako. Yun ang nakalagay sa lupa, sa gilid, nung nakasementong iyon. Napalunok ako, pinagpapawisan. At sa likod ng tenga ko, para akong may marahang boses na narinig na hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, Mama Mia. Huwag mo na akong takasan, Papa. Nung lingunin ko ay wala naman akong nakita. Wala naman doon si Gab. Naalala ko ang sabi ng asawa ko na may tumawag sa kanyang mama pero hindi naman boses ni Gab. Yun din ang pakiramdam ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. May tumawag sa aking papa pero hindi yun boses ng anak ko. Pagbalik ko sa attic, kinuha ko ulit ang kulay abong notebook. Lumang-luma na ang pahina. Pero kaya ko pang basahin. Mama Mia, nakita ko na medyo pangit pa ang sulat kamay na yon, na para bang isang bata ang nagsusulat, na para bang diary o journal ito. Enero 13. Ito ang nakalagay sa entry ng date na yon. Sinabi kong ayoko pero pinilit niya ako. Sabi niya, huwag ko raw sasabihin kay mama. Pero masakit. Ayoko na. Pebrero 2. Kinausap ako ni mama. Sabi niya umalis daw kami. Pero di na siya nakaalis. May nangyaring masama. Marso 7. Tinago niya ako dito. Sabi niya walang makakaalam. Pero naririnig ko pa rin si mama sa panaginip ko. Gusto ko nang umalis dito. Nito na nagsimulang manginig ang mga kamay ko, Mama Mia. Pakiramdam ko ay may nababasa akong hindi ko dapat malaman. At sa huling pahina ng notebook na yon, nakadate Abril 5. Ako si Mika. Wala akong kasalanan. Ilabas ninyo ako. Pakiusap. Tulungan ninyo ako. Mama Mia, tumakbo ako pababa dahil pakiramdam ko ang pangingilabot ng katawan ko ay hindi ko na kinakaya. Hindi ko na kayang kimkimin ang lahat ng ito. Hinila ko si Mariel sa sala. Mariel, bakit ba talaga tayo napunta dito? At paanong ang isang liblib na lugar na ito ay nagkaroon ng flyer para parintahan tong bahay na to? At ang flyer na yon, nakarating pa talaga sa'yo sa Maynila? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Mariel. Paano narating sa'yo ang flyer na yon? Paano mo nalaman ang tungkol sa bahay na to? At anong alam mo sa kababalaghan ng bahay na to? Hindi sumagot
si Mariel. Bagkus Mama Mia ay nakita kong parang naluluha ang kaniyang mga mata. Mariel, ano ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino si Mika, ha? At bakit nakasulat sa notebook na humihingi siya ng tulong? Bakit pakiramdam ko may nangyayaring masama sa taong yon? Natigilan si Mariel, Mama Mia. Napaluha bigla. Doon ko na kumpirma na may alam ang asawa ko. Doon ko na kumpirma na hindi totoong may flyer ang bahay na to. Dahil nga ang asawa ko ay may alam sa graphic arts, Mama Mia, pakiramdam ko ay siya lang din ang gumawa ng flyer na yon. Kasi paanong magkakaroon ng flyer ang isang lumang bahay sa isang liblib na lugar at makaabot pa ito sa Maynila, hindi ba? Pakiramdam ko sinadya talaga ni Mariel na mapunta kami sa bahay na yon. Ano ba, Mariel? Sabihin mo naman sa akin ang totoo. Karapatan kong maraman yon. Sino si Mika? Ate ko si Mika. Sabi niya at tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang naupo. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, pakiramdam ko ay may isinara siyang pinto sa pagitan naming dalawa. Bata pa kami noon. Tahimik lang ang ate ko. Pero isang araw, nakita ko siyang umiiyak. Hindi siya makatingin kay Papa. Hindi ko alam kung bakit. Galit na galit noon si Papa na pinapatigil siya sa pag-iyak. Ang ate ko noon ay mag-12 years old pa lamang. Ako naman, mag-8 years old. Di ko maintindihan kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng araw na yun ay hindi ko na makausap ang ate ko. Hanggang sa bigla na lang siyang mawala isang araw. Sabi nila sa akin, naglayas daw si ate. Pero alam kong hindi. Ramdam kong hindi. Kaya noong isinama ako ng tiyahin ko sa Maynila, gustong-gusto kong bumalik dito. Baka bumalik ang ate ko. Baka balikan niya ako. Pero hindi ko na nagawa. Dahil ayaw ng papa ko. Ayaw din ng tiyahin ko. Hanggang sa nakalimutan ko na at nag-move on na ako sa buhay ko sa Maynila. Tapos 3 buwan bago kita inayang pumunta dito. Nakita ko ulit siya sa aking panaginip. Kaya ako nagbalik dito para malaman ang totoo. Para makita ko na ang ate ko. Mama Mia, sabay naming inakyat ni Mariel ang atik. Kinuha ang notebook at sabay naming binasa iyon. Kinumpirma sa akin ni Mariel na sulat kamay ngayon ng atin niya. Gabi na noon, hawak-hawak ko ang pala. Wala na akong pakialam kahit pagtawanan pa ako ng buong barangay. Tinanggal ko ang sementong nagtatakip sa kukay. Bawat pagbungkal, palalim ng palalim ang amoy ng basang lupa. Parang may bulok na kahoy. At parang may amoy na hindi ko maiintindihan. Isang amoy na kailanman ay hindi ko pa naamoy sa tarang buhay ko, Mama Mia. Nang tumama ang pala sa kahoy, alam kong nahanap ko na ang hinahanap ko. Isang munting kabaong. Gawa sa pinagdikit-dikit na plywood, may kandado pa ito. Kahit nanginginig ang kamay ko, binuksan ko iyon. At doon, Mama Mia, may nakita ako. Isang kalansay na tila babata. Maliit na kalansay. May kasamang parang uniforme ata yun na hindi na maitsura.
pero punit-punit na. At may isang basang manika na nakita ko noon sa attic. Pagbukas ko ng kabaong, biglang sumigaw ang anak kong si Gab sa loob ng bahay. Tumakbo naman papasok ang asawa kong si Mariel. Noong tumakbo ako papasok kung anong nangyari ay nakita ko na si Mariel na nakayakap sa anak ko habang nanginginig ito at nakatitig sa kisame. Si Ate Mika, bulong niya. Nakita niya si Ate Mika. Tumakbo ako paakyat sa kwarto ni Gab. Sa sulok ng pader, tila may mga batang guhit. Isang batang babae na halatang nasa 11 o 12 years old na parang may nakaturo sa ilalim ng lupa. Mama Mia, may nakasulat din doon na parang binubura na hindi ko maiintindihan. Pakiramdam ko may mensahe iyon pero hindi ko naman makita kasi nga nakabura iyon. Sa bawat galaw ni Gab matapos yung gabing yun, para siyang may iniiwasan. Hindi lang anino, kundi ang sarili niyang mga mata sa salamin. Alam kong may nakita ang anak ko, ramdam ko yon. Bata pa man siya, hindi niya kayang imbentuhin ang mga ganong uri ng takot. Paano maeembento ng isang bata ang ganong mga takot, Mama Mia, hindi ba? Papa, wag mo na siyang gagalitin. Bulong ni Gab habang isinusuklay ko ang buhok niya at nasa kama kaming dalawa. Sino? Tanong ko. Kahit may ideya na ako kung ano ang sagot. Yung ate? Yung may duguan na damit? Napatigil ako, Mama Mia. Hindi niya alam ang pangalan. Pero siguro nakikita nga ng anak ko. Isang ate raw. Batang babae. Duguan at galit daw ito. Nang makatulog si Gab ay bumaba ako. Si Mariel ay tahimik na nakaupo sa dining table. Hawak-hawak ang lumang picture frame na isang graduation picture sa elementary. Si Ate Mika, magto 12 years old pa lang siya noon. Mahinang bungad ni Mariel nung makita niya ako. Top 1 siya sa klase. Pero simula nung mamatay ang mama, nag-iba na siya. Naging sobrang tahimik. Hindi siya umiiyak. Pero tahimik na tahimik siya. Isang araw ko lang siyang nakitang umiiyak na hindi makatingin kay Papa. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Akala ko pinilit ni Papa. Pero hindi ko makita kung totoo bang pinilit kasi wala akong pruweba. Pinikit niya ang mga mata niya at sa unang beses, lumabas ang napakaraming luha na alam kong matagal na rin niyang pinipigil. Pero nung gabi bago siya nawala, narinig ko yung sigaw niya sa ilalim ng hagdan. Paulit-ulit niyang isinisigaw. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan. Matapos ang isang dosenang beses matapos niyang sabihin yun ay nanahimik siya. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang isasagot o itatanong ko sa asawa ko kaya natahimik na lang ako. Inaantay ko na lang siya na maging tuluyang bukas na magsabi sa akin kung ano pa ang nalalaman niya. Ang katahimikan na yon, pakiramdam ko ay parang sinasakal kaming dalawa. Kinabukasan, bumalik ako sa barangay hall para hanapin ang matanda naming kapitbahay noon.
si Mang Celso. Sabi kasi sa akin ni Mang Rudy, siya lang ang matanda sa lugar na mukhang laging alam daw ang mas marami kesa sa dapat. Mika? Bulalas niya nang marinig ang pangalan ng tinatanong ko. Tumango ako. At doon ay parang nagbago ang itsura at ekspresyon niya. Para po siyang nakakita ng isang multo, Mama Mia. Iho, huwag mong bubuksan ang pinto ng mga patay. Delikado to, sabi niya. Hindi lahat ng tinig ay dapat pinapakinggan at hindi lahat ng nililibing ay patay na. Hinawakan ko siya sa braso. Pilit kong pinapaintindi sa kanya, Mama Mia, na seryoso ako. Na gusto kong malaman ng lahat dahil merong mga bagay akong gustong maintindihan. Anong alam ninyo? Mang Celso, may alam ba kayo sa kung sino ang pumatay kay Mika? Tumikim siya. Tumingin sa paligid. Hindi lang siya. Isa pa ang nawala. Yung kasambahay nila dati, si Dory. 2 silang nawala sa bahay na yan. Pero ang totoo, nakita kong umalis si Ginoong Renato isang gabi. May binubuhat na parang sako. Basang-basa. At pakiramdam ko, ang tumutulo doon ay dugo. Pero hindi ako sigurado. Pagbalik ko sa bahay, may nakaipit na envelope sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan, walang address. Bukas na ito na para bang sinadyang iwan para sa akin para makita ko kung anong laman nito. Sa loob ng envelope na yon ay may mga larawan. Larawan ng kabaong ni Mika, larawan ng maningka, larawan ng isang lalaking may suot na puting polo at hindi ako nagkamali. Si Ginoong Renato iyon. Ang ama ni Mariel. Nasa loob siya ng atik at sa isang larawan, hawak niya ang manika. At huli, Mama Mia, na larawan na nakita ko ay may nakasulat pa sa likod nito. Binalikan ko ang bangkay. Hindi siya tahimik. Napalunok ako, Mama Mia. Sino? Sino ang kumuha ng mga larawang to? At bakit ngayon lang siya lumilitaw? Bakit? Bakit parang wala namang balita tungkol dito? Nung tingnan ko ang barangay ay wala namang nakablatter na kahit na ano. Gabi na noon, magkaibang silid kami ni Mariel. Pilit ko po na pumikit noon, Mama Mia. Pero habang pumipikit ako ay humihinga ako ng malalim. May narinig akong tunog sa kisame. Tok, tok, tok. Na para bang may nagmamartilyo ng kahoy. Hanggang sa pabilis ito ng pabilis. Paulit-ulit hanggang sa tumigil. Hindi ko alam kung panaginip ko lang, Mama Mia. Pero narinig ko na parang may marahang boses sa likod ng tenga ko. Huwag mo na akong ibalik sa dilim. Bumangon ako, nanginginig. Hawak ang flashlight at umakyat ako sa attic. Pero wala roon. Hanggang sa napansin ko ang isang bagong ukit sa gilid ng dingding. Hindi ako ang biktima. Pero wala akong kasalanan. Hindi ako agad bumaba mula sa attic, hindi dahil sa takot, bagamat ramdam iyon ng buo kong katawan, kundi dahil sa parang naramdaman kong may hindi pa ako dapat iwan doon. Para bang may hinihintay pa akong sign. Isang kumpirmasyon na ang lahat ng ito ay hindi lang guni-guni at hindi lang ako nababaliw.
Pero wala. Lumipas ang ilang sandali ay wala pa rin kaya bumaba na rin ako. Nabigat ang dibdib ko. Tuliro ang utak ko at hindi ko na alam kung ano sa mga nakikita at naririnig ko ang totoo, Mama Mia. Pagdating ko sa ibaba ay naroon pa rin si Gab. Mahimbing na natutulog sa tabi ng mama niyang si Mariel. Tahimik ang buong bahay maliban sa marahang pagpatak ng tubig mula sa gripo sa banyo. Hindi na kasi yun na isasara ng maayos. Hindi ako mapalagay, dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng banyo. Inikot ko ang doorknob at binuksan ito. Sa loob ay nakita kong may tubig sa sahig. Hindi baha pero sapat para mabasa ang tsinelas mo. Tiningnan ko ang gripo. Wala namang tulo mula doon. Wala rin namang tumatago sa linya ng tubig. Pero may isa akong napansin. Parang may isang saplot sa ilalim ng lababo. Isang lumang puting uniforme ng estudyante. May parang pula sa laylayan nito. Hindi ko ito nakita dati. Lumapit ako, inangat ko ang damit, ang dulo ng mop, at sa sandaling yun ay biglang bumukas ang ilaw sa banyo. Kusang nagbukas yun kasabay ng pagtakbo o pag-andar ng shower na para bang may naliligo. Pakiramdam ko, Mama Mia, may narinig ulit akong boses. Hindi ako naliguan ng maayos. Dapat nilinis muna ang sugat ko. Mama Mia, humahangos ako noon na nagising. Panaginip lang pala ang lahat. Pero malamig na malamig ang pakiramdam ko at wala akong kahit na anong hangin na nadama. Pero nanlalamig ako dahil sa panaginip na yon. Kinabukasan, muling bumalik ang katahimikan na parang walang nangyari. Tiningnan ko sa ilalim ng lababo pero wala namang damit doon gaya ng panaginip ko. Wala ring tubig ang sahig at si Mariel, hindi man lang ako tinanong kung bakit pawis na pawis ako pagkagising. Pero habang nag-aalmusal kami ay may sinabi ang anak ko na nagpabaliktad ng sikmura ko. Papa, alam mo ba kagabi na naginip ako? Sinabi niya sa akin nandito pa rin siya. Nakita raw niya ang sarili niya sa salamin kagabi. Hindi ko alam kung papaano sasagutin noon, Mama Mia, ang anak kong wala pang kamuwang-muwang na nagsasabi sa akin na nakakausap niya sa panaginip ang isang taong yumao na. Tiningnan ko si Mariel pero tila blanco pa rin ang mukha ng asawa ko. Pero sa gilid ng mga mata niya ay hindi nakatakas sa akin ang nakikita kong kalungkutan. Makalipas ang 2 araw ay nagpa siya kung hanapin ang dating guro ni Mika, yung may pangalan na Ma'am Teresa, na sa pagkakaalam ko ay retirado na rin at naninirahan na sa kabilang bayan. Nakumbinsi ko siya sa isang maikling tawag at sumang-ayon naman siyang magpakita. Sa maliit na karinderya kami nagkitang dalawa. Matanda na siya pero halatang halata mong matalim pa rin ang kaniyang memorya. Alam mo, iho, Jericho, hindi yun basta-basta pagkawala lang eh. Sabi niya sa akin, Mama Mia, habang hinihigop niya ang sabaw ng bulalong aming in-order. May mga araw noon na umiiyak si Mika sa classroom. Sabi niya may dumadapo daw sa kanya habang natutulog siya. Sabi niya isang malamig na kamay daw, pero hindi raw siya makasigaw kasi pag ginawa niya raw yun, may mawawala na naman sa pamilya nila. Napatigil siya sa pagkukwento at tumingin sa akin. May nasabi ba sa'yo ang asawa mong si Mariel tungkol sa kasambahay nila noon? Tumango ako. Si Dory? Nawawala rin daw siya. Kumunot ang noo ni Ma'am Teresa.
Hindi siya nawala, Jericho. Umalis siya, pero hindi niya naisalba si Mika. Dahil sa narinig ko, Mama Mia, ay binalikan ko ang bakuran sa likod ng bahay. Dala-dala pa rin ang maliit na pala. Nagsimula ulit akong maghukay sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Ito ang lugar kung saan lagi kong nakikitang nakatayo ang anak kong si Gab na para bang may hinihintay o pinagmamasdan. Sa pangalawang hukay, Mama Mia, ay tumama ang bakal ng pala sa parang isang matigas na kahoy. Isa pang hukay, isa pa, hanggang sa nabungkal ko ang takip ng isang lumang baul. Nakita ko dahan-dahan ko yung binuksan. Sa loob ay may mga gamit ng bata, manika, isang luma at punit na notebook, at isang plastic na may nilalaman. Mama Mia, hindi ko maintindihan ang kilabot na naramdaman ko nung binaksan ko ang lumang notebook na yon. Sulat kamay, pa-ekis-ekis pero malinaw ang laman. Hindi ako nagsumbong. Wala akong sinabi pero gabi-gabi pinapasok niya ako sa ilalim ng hagdan. Sabi niya laro lang. Pero hindi laro yun. At si Dory, akala ko tutulungan niya ako. Pero sinabi niya lang kay Papa. Kinabukasan, wala na siya. Kasalanan ko bang nawala si Dory? Hindi ako masamang bata. Pero siguro dapat nga akong mawala para hindi na niya ako laruin. Mama Mia, dun ako tuluyang napaupo sa lupa. Mabigat ang katawan ko, para akong nalunod sa sarili kong hininga. Gabi na noon, tahimik na naman ang buong bahay pero hindi ako mapakali. Hawak-hawak ko pa rin ang diary nakuha ko sa lumang baul. Basang-basa ng pawis ang mga palad ko. At kahit gustuhin kong isarado na lang ang lahat ng ito, ay may humihila sa akin pabalik sa baul ng katotohanan. Hindi ko masabi agad kay Mariel ang nakita at nabasa ko. Paano mo nga ba sisimulan ng ganito? Paano mo nga ba sisimulan na sabihin sa kanya na ang kinikilala niyang ama ay isa palang demonyo? May nakuha akong bungo ng bata sa bakuran natin. Hindi ito bagay na sinasabi mo habang kumakain ng hapunan. Pero ng gabing yun ay nabulalas ko na. 12:00 ng gabi, bigla akong nagising sa hagikikan ng dalawang boses na parang ang isa ay teenager at ang isa ay bata. Parang nasa loob ng kwarto ng anak kong si Gab. Tahimik akong bumangon at lumapit sa pinto ng kwarto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Nakita ko si Gab na tulog. Pero ang kaniyang mga laruan ay nasa tabi ng kaniyang kama. Hindi ko siya iniwan. Hanggang sa parang may bumulong sa utak ko. Na parang dito na naman naglalaro ang batang ito. Kinabukasan ay wala na nga akong choice kundi kinausap ko na ang asawa ko. May nahukay ako sa likod ng bahay niyo. Sabi ko habang hawak ang diary. Hindi lang gamit. Meron din ako nakitang parang buto. At ito, diary yata to ng ate mo. Humupo siya at nanginginig ang kaniyang kamay. Hindi siya agad nagsalita, pero ang ginawa niya, parang bumulusok ang lahat ng balakid sa pagitan namin. Alam ko na may nangyayari noon pa, pero tinakpan ng pamilya ko. Si Ate Mika, lagi siyang parang may binibigay sa kanya na vitamins. Vitamins daw sabi nila, dahil masakitin siya kumpara sa akin. Pero minsan, sinabi niyang ayaw na niyang lumapit kay Papa.
Alam kong may mali. Alam kong may mali silang ginagawa sa kapatid ko, pero wala akong ginawa, Jericho. Dahil takot ako. Takot ako na baka kapag nakialam ako, kapag may sinabi ako ay gagawin din nila sa akin yon. Tuluyang napaiyak ang asawa ko. Tsaka ko lang nalaman ng totoo, Mama Mia. May isang lumang photo album si Mariel. Pinakita niya yun sa akin. Habang binubuklat namin ay nakita ko ang mga larawan ni Namika. Nakikita ko doon na masaya naman siya, naka-uniforme. Pero sa gilid ng larawan na halos maputol ay may isang lalaking tila ba palaging nasa background. Isang matanda, nasa 50s na siguro at nakabarong. Sino yan? Tanong ko. Si Tito Romy, kapatid ng papa ko. Dati siyang tumutulong sa negosyo. Lagi siyang nasa bahay, lalo na kapag wala si papa. At doon ko naalala ang diary. Naalala ko ang nabasa ko doon. Pinapapasok niya ako sa ilalim ng hagdan. Hindi si papa. Hindi ang ama ni Mariel ang lumalapastangan kay Mika, kundi ang tiyuhin niya. Nagdesisyon na kong lumapit o ilapit ang kaso sa pulisya. Pero bago pa man ako makarating sa estasyon, isang tawag ang natanggap ko mula sa bahay. At si Gab ang narinig ko. Papa, may matandang lalaki sa labas. Hindi siya kumakatok. Nakatayo lang. Dali-dali akong umuwi at baka kung mapano ang anak ko. Pagdating ko ay walang tao sa labas. Pero sa kwarto ni Gab ay may bagong parang guhit. Isang batang babae na umiiyak. Sa likod niya ay isang lalaking may suot na barong. Mama Mia, sa gilid ay may nakita akong sulat. Pero hindi ko ulit yun maiintindihan. Hindi natuloy ang paglapit ko sa pulisya. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Tumabi sa akin si Mariel sa kama pero pareho kaming hindi matahimik. Kahit walang ingay sa paligid ay parang sumisigaw ang mga alaalang pilit naming nililibing. Pinikit ko ang mga mata ko pero ang imahe ng lalaking may suot na barong at ang batang umiiyak ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. At si Gab, Mama Mia. Hindi na siya nagsasalita pa mula nung sinabi niya sa akin na may nakita siyang matanda sa labas. Kinabukasan hindi ako pumasok sa trabaho. Pumunta ako sa municipal office para magsaliksik. May archive silang bukas para sa mga residenteng gustong mag-access ng lumang mga public records. Hiniling ko ang listahan ng mga dating empleyado ng munisipyo na may pangalang Romy. May nakapagsabi kasi sa akin, Mama Mia, na nagtatrabaho din pala ang Romy na yon sa munisipyo. Ilang minuto lang ay may nilapag silang folder sa harap ko. Mama Mia, nakita ko doon ang hinahanap ko. Tiningnan ko. Nakita ko doon na may nag-report sa kanya na isang anonymous source dahil sa umano'y sexual abuse sa isang minor de edad. Kaso binawi ng complainant yung kaso kinabukasan. Hindi na ako nagulat. Malamang pinatahimik o tinakot. Lahat ng detalye doon ay tumugma sa diary na nakita ko sa likurang bakura ng bahay. Pagbalik ko sa bahay ay may iniabot si Mariel na liham. May biglang iniwan sa gate kanina. Walang tao, eto lang. Lumang sobre, sulat kamay, walang return address. Hindi ako takot sa inyo, pero dapat nyo akong irespeto. Tumahimik kayo o lahat ng lihim niyong pamilya ilalabas ko rin. Napaupo si Mariel. Alam na niya.
Kinabukasan, nagpatawag kami ng pulis. Nag-request ako ng patrol sa paligid ng bahay. Hindi kami basta pwedeng tumigil na lang dahil alam naming hindi na kami matatahimik. Ngunit kahit may security na ay tila walang silbi kung ang banta ay hindi lang sa labas, kundi pati na rin mismo sa loob. Alas 3 ng madaling araw, bumangon ako para uminom ng tubig. Pagbukas ko ng ref, napansin kong bukas ang ilaw sa kwarto ng anak ko. Tinungo ko iyon, Mama Mia, pero wala ang anak ko sa kama. Agad akong tumakbo palabas ng bahay. Sa likod ay nakita ko siya. Nakatayo at nakatingin na naman sa may puno. Tahimik at hawak-hawak ang manikang nakita ko sa atik. "Gab!" sigaw ko. "Papa, gusto niya raw akong samahan. Laro daw kami sa ilalim ng lupa." Mama Mia, lumapit ako sa puno at may nakita akong parang may bagong bungkal na lupa. Palit lang na parang pinaghukayan ng hayop. Pero Mama Mia, nung pinala ko ulit ang lupang iyon ay may nakita na naman ako. Nakabaong kahon. Luma. Hinukay ko iyon hanggang sa matanggal ko at binuksan. Mga litrato yun, Mama Mia. Mga larawan ng bata at hindi lang si Mika ang nandun. May mga batang babae na parang iba't iba ang edad. Lahat may iisang background. Parang dun sa loob ng bahay nila. Halos mapamura ako at napalunok ako. Tinakpan ko ang mga mata ni Gab. Tinawag ko si Mariel at tumawag kami ng mga pulis. Sabi ko noon sa sarili ko, wala na itong atrasan pa. Bumalik kami kina Mariel kinabukasan para humarap sa lolo't lola niya. Dala namin ang diary ni Mika at ang mga larawan at ang sulat. Tahimik ang matanda habang pinapakita ko ang mga ebidensya. Hanggang sa nagsalita ang Lola Pe ni Mariel. "Hindi nyo na kailangang hukayin pa ang nakaraan. Walang maidudulot yan kundi gulo lang. Ang Tito Romy mo, matagal nang wala sa katinuan. Matagal na siyang may sakit, maawa kayo. Pero hindi na pwedeng manahimik pa noon, Mama Mia. Awa lang ba ang pwedeng hingin? Marami ang humihingi ng justisya at kami ang hindi pinapatahimik noon." Umiyak si Mariel habang sinasagot ang lola niya at doon na siya tuluyang bumigay. Pagkaraan ng 1 linggo, base sa mga bagong ebidensya, pati na rin ang unti-unting paglabas ng mga testimonya ng mga kaanak ng mga batang iyon na nasa larawan, ay nilabas na ng korte ang warrant of arrest para sa tito ni Mariel. May nakapagsabi na nasa Pampanga na raw ito. Matagal na raw itong hindi lumuluwas ng Maynila. Matagal na rin daw itong hindi pumupunta sa probinsya ni na Mariel. Kasalukuyan raw itong nakatira sa isang retiradong bahay ng isang dating pari. Pero bago pa man mahuli ay lumabas ang balita. Nakita na ang tito ni Mariel sa bahay na sinasabi nila. Wala ng buhay at nakabigti. Sa tabi niya ay may iniwan siyang sulat. "Wala naman kayong mapapala sa paghuhukay ng bangkay. Ako lang ang dapat niyong kalimutan. Wala akong pinagsisisihan. Masaya ako sa mga ginawa ko." Mama Mia, nung makita ko yun, kulang na lang ay bugbugin ko ang patay niyang katawan dahil sa sobrang galit na naramdaman ko. Paano niya naaatim iyon? Totoo ba talagang wala na siya sa katinuan kaya niya nasisabi ang mga bagay na yon? Na wala siyang pinagsisisihan? 3 araw makalipas ang pagkamatay ni Romy, tahimik sa paligid ng bahay. Wala ng mga pulis, wala ng media. Pero sa loob ng bahay namin, hindi pa rin kami matahimik.
Ang asawa kong si Mariel ay palagi pa ring tulala. Ako naman, Mama Mia, ay laging binabasa at binabalikan ng paulit-ulit ang diary ng Mika. Para bang may hinahanap pa ako pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano. Hanggang isang gabi, habang binubuklat ko ang huling bahagi ng diary ay may napansin akong kakaiba na halos hindi ko mapansin dati. May isang pahina na halos magkadikit. Marahat kong inalis ang pandikit gamit ang cutter at binuklat ito. At doon ko nakita ang lihim na itinago ni Mika hanggang sa huli. Kung mawala man ako, hanapin niyo ang asul na folder sa ilalim ng wooden chest ni Lolo. Yun ang hawak ko laban sa kaniya. Kinabukasan, maagang maaga, bumalik kami ni Mariel sa lumang bahay ng lolo't lola niya. Alam naming hindi ito ikatutuwa ng Lola Peña pero hindi kami nagpapigil. Walang tao sa sala kaya dumiretso kami sa dating kwarto ng lolo niya. Andun pa ang lumang wooden chest. Mabigat pero lumang-luma. Nanginginig ang kamay ni Mariel na binuksan iyon. Sa ilalim ay may lining ng tela. Hinawi ko ito at naroon nga ang asul na folder. May mga papeles, may medical reports, may larawan, at may isang affidavit, Mama Mia. Mama Mia, doon namin nakita. Simula 9 na taong gulang pa lamang pala si Mika ay paulit-ulit na siyang inabuso ng kanyang tiyuhin. Mama Mia, nagulat ako kung ano yun. Meron palang ganitong reports. Meron palang ganitong pagsusumbong si Mika sa mga pulis. Pero nung balikan ko, Mama Mia, ang archive ng lugar na yon, si Mika pala ang tinutukoy doon na nagsumbong pero kinabukasan ay binawi din ng complainant ang sumbong na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang nangyari. Nung makita iyon ni Mariel, ay lumuha ng sobrang asawa ko. Dati pa raw talaga siyang may napapansin. Dati pa raw daw niyang napapansin na parang kakaiba ang turing ng lahat kay Mika. Lalo pa nung 2 araw matapos ang palaging paninirahan ng Tito Romy nila sa bahay nila. Parang ayaw ng mga magulang niya na malapit si Mika sa kanya. Umiiyak ang asawa ko. Paulit-ulit na sinisi ang sarili niya. Sa galit ni Mariel ay kinumpronta niya ang lola niya. Galit na galit naman ang Lola Peña. Bakit raw hinuhukay pa nila patay na nga raw ang anak niya? Kayong may kasalanan kung bakit namatay ang anak ko. Sigaw ng lola niya. Bakit po? Si Tito Romy lang po ba ang anak ninyo? Si Papa po, anak nyo rin naman, 'di ba? Apo nyo rin naman kami. Mariel, may sakit ang Tito Romy mo. Kaya niya nagawa yun sa ate mo. May sakit ang Tito Romy? Bakit hindi niyo pinagamot? Bakit hinayaan niyong lumapit sa amin? At bakit ginagawa niyong parang rason ang sakit na yun? Para hindi niyo bigyan ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. Pinapahiya mo ang pamilya natin, Mariel. Sigaw ng lola niya. Nagkasagutan pa sila, Mama Mia, hanggang sa
Inatake na lang bigla sa puso ang kaniyang lola. Dali-dali kaming tumawag ng ambulansya pero hindi na nakaabot sa ospital na buhay ang kaniyang lola. Dead on arrival ito at cardiac arrest ang dahilan. Sinisi ulit ni Mariel ang kaniyang sarili. Sabi niya dati kahit may alam siya at may napapansin siya ay wala daw siyang nagawa para sa kapatid niya. Ngayon, pakiramdam naman niya ay parang siya ang pumatay sa lola niya. Paulit-ulit kong pinaalalahanan ng asawa ko na wala siyang kasalanan. Hindi niya kasalanan kung merong madilim na bahaging itinago ang kanilang pamilya. Pareho silang dalawa ng ate niya na biktima ng pagkakataon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti ay bumalik sa normal ang buhay namin. Unti-unti ay bumalik ang sigla ng anak kong si Gab. Pero minsan, sa kalagitnaan ng paglalaro niya, lagi kong naririnig na sinasabi niyang, "Sana okay na si tita." Wala akong kapatid, Mama Mia. Kaya alam ko na ang titang tinutukoy niya ay ang ate ng asawa ko. Si Mariel naman ay nagpapakita at kumukonsulta din sa isang doktor dahil sabi niya hindi na raw niya maintindihan ang lungkot at sakit na kanyang nararamdaman. Ngayon ay unti-unti nang bumubuti ang asawa ko. At kami ni Mariel, Mama Mia, nangako kami na dapat mamuhay kami na punong-puno ng katotohanan. Hindi namin pananatilihing lihim lalo na ang mga bagay na makakasira sa aming pamilya. Kung may natutunan man ako sa mga pinagdaanan namin, eto yun. Ang krimen, kahit anong tago mo, babalik at babalik ito. At kapag binalikan ka, minsan, hindi lang ang may sala o hindi lang ang pagkakasala ang iyong binabayaran. Minsan, pati yung mga walang sala pero nanahimik lamang ay magbabayad din. Sa ngayon, hinihiling na lang namin na sana magkaroon na ng katahimikan ang buhay namin. Mama Mia, alam ko na sa pandinig at mata ng iba ay mahirap paniwalaan ang aming mga pinagdaanan. Pero maniwala kayo't sa hindi, naranasan namin yun. Maniwala kayo't sa hindi, naresolba namin ang isang krimen nang dahil lamang sa mga pagpaparamdam sa lumang bahay ni na Mariel. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lamang at humihingi na ipagdasal ninyo na magkaroon ng katahimikan, Jericho. Sabi nga nila, ang mga nananahimik daw kahit alam na nilang may nangyayaring masama, kahit kita na nila na may ginagawang hindi mabuti, yun daw ay walang pinagkaiba sa mga tunay na nagkakasala. Ang mga nananahimik daw, yun daw ang naging rason at naging dahilan kung bakit nagpo-prosper ang evil o ang kasamaan sa mundong ito. Hindi naman natin masisisi si Mariel kasi batang-bata pa naman siya nung nangyari ang mga bagay na yon. She was 8 years old, diba? Base dito sa kwento, 8 years old pa lamang siya nung nangyari sa kanila ang mga bagay na yon. So, hindi natin siya masisisi. Ang tinutukoy ko at ang sinasabi ko ay ang mga taong meron ng kamuang-muang sa mundo. Yun bang kita mo na merong may ginagawang masama? Kita mo na merong binibiktima pero para tahimik ang buhay mo, para hindi magulo ang buhay mo, para hindi ka madamay, tatahimik ka na lang. May mga taong ganun at hindi rin naman natin sila masisisi, 'di ba? Kasi nga buhay nila at pamilya nila ang kanilang pinoprotektahan. Pero alam nyo ba na sa ginagawa ninyo, mas hinahayaan yung magtagumpay ang demonyo at ang kasalanan? At paano kung dumating ang punto
na kahit oo nga't wala kayong sinabi, oo nga't wala kayong nagsabihan, wala kayong pinagsumbungan, darating ang punto na pamilya nyo na ang mabibiktima. Ano kayang mangyayari? Sana, lalong-lalo na sa sitwasyon ng ating bansa at ng ating lipunan ngayon, sana wag lang tayong manahimik. Sana, gumawa din tayo ng paraan para magkaroon ng hustisya at magkaroon ng patas na laban ang lahat. Lalong-lalo na kapag may nakikita kayong mga masamang gawain. Lalong-lalo na kung ang mga masasamang gawain na iyon ay nakatarget sa mga bata. Kasi sila yung kailangan nating protektahan kasi sila yung walang mga kalaban-laban. Maraming salamat sa sulat na pinadala mo, Jericho. At talaga namang nakaka-suspense. Kala ko talaga horror, natakot na ako. Nagre-record pa naman ako mag-isa. Baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Grabe ka naman, Jericho. Anyways, maraming thank you sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at sulat. Sa mga hindi naniniwala sa kaniyang mga pinagdaanan, sa mga hindi naniniwala sa ganon, be gentle na lang with your comment kasi iba-iba naman tayong mga tao. Iba-iba tayo ng karanasan at iba-iba rin tayo ng interpretasyon sa ating mga naging karanasan. So sana maging maayos din tayo, 'di ba, sa ating mga comments. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat dahil kayo ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal dito sa ating channel. Please do like and share this video. At sana huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. Dahil, naku, pakitulungan po ako. Meron po tayong inaabot na parang kota. Kota o pangarap. Ayun, pangarap. O, sige, dun tayo sa pangarap. Kasi parang mas maganda pakinggan yun eh. May inaabot tayong pangarap na 100,000 subscribers by the end of this year. And as of now, meron pa po tayong 75,200. So, napakalayo pa talaga natin. So, sana tulungan nyo po akong maabot ang munting pangarap na yan. Silver play button lang ang hinihingi ko. Tsaka na natin po problemahin yung 1 million. Charot! Doon tayo sa 100,000 muna dahil yun ang pinaka realistic. Pinaka ba? Basta yun ang realistic goal natin sa panahong ito. So sana tulungan niyo ako. Mag-subscribe kayo kung hindi pa po kayo subscriber para sa tuloy-tuloy na pakikinig niyo ng mga magagandang kwento at karanasan dito sa ating programa. At syempre kung nakapag-subscribe na kayo, pakisigurado na lang na nakaklik kayo ng notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron po tayong ini-upload na bagong kwento. And hello muna ako bago ako umalis sa ating mga members. Ayun, sa pinakabago nating members Saya yard. Sa pinakabago nating member na si Maria Elena Abe. Hi, Maria Elena Abe, maraming salamat. Kay Maureen Tugab, kay Gimaras Girl Gail Easy or Easy Gail, kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming salamat po sa inyong lahat. And as promised, dito tayo sa mga hindi natin nabasa kahapon na mga pa-shoutout. Hi ako kay Testihada, maraming salamat. Jaya Diaga, hindi ko alam kung kita ninyo ha. Hi din ako kay Daniel Felipe, thank you so much sa pakikinig. Kay Jean 8864, hello rin ako kay MJ or MJU, tama po ba ang pagkabasa ko? Maraming salamat sa'yo. Hi din kay Elizabeth Lagunday, kay Christina Season, Rezaline Liagas, maraming salamat. Riza Asaguran, hello sa'yo, maraming thank you. Hi din kay Cutie Hot Mom, long time no see, ng iyong comment hello sa'yo, maraming salamat. Hi din kay Alpura Ukit, maraming thank you. Hello rin kay D. Tart Sir, tama po ba? Hindi ko alam. Jeanette Mariano, maraming salamat. Sir Reynaldo De Vera, thank you very much. Hi din ako kay Queen Yara, kay Sagittarius, maraming salamat. Hi din ako kay Janice Villar, kay Boss Gino Azriel,
Hi din kay Nora Barido Hamandre, maraming salamat. Hi din ako kay Ninia D, maraming thank you. Sally Buma, hello sa inyong lahat. Lina Ladeza, Roslyn Caraballo, Tess Karin, Jaya Diagan, Virgie Lopez, maraming salamat. Christy Dimitrial, kay Gilmar. Hi Gilmar, thank you very much. Hello din ako kay, sino ba to? Kay Josie Vina, hello sa'yo. Hi din kay Campejos, Sammy Rose. Tama po ba? Hindi ko na alam. Rica Basmayor, hello sa'yo at sa lahat ng ating tagapakinig. Beverly Villera, maraming thank you. Mary Grace Sumban or Gumban, sa lahat ng nakikinig sa atin. Freda De La Torre, ayun, ang dami pa pala. Cornelio Magtubo, thank you so much. Sa mga hindi natin nabasa, meron pa tayong bukas, may iba pa tayong kwento na ating isi-share sa inyo. Kaya abangan niyo po yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong sarili ninyong kwento na nais niyong mapakinggan at i-air natin dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat and I love you. Mahal ko kayo. Ingat po kayo palagi. Bye-bye! Mwah, mwah, mwah. Babush!